Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Do'y walang magnanakaw ni pumapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugin niya ang mga kapwa niya, aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay papanagutin ng lalong marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga minamahal kong kapatid, ang ating ebanghelyo ngayong araw ay tila dalawang mukha ng iisang mensahe ni Jesus. Una, pag-asa. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat kinalulugdan ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ikalawa, babala. Maging handa kayo sapagkat sa oras na hindi ninyo inaasahan, darating ang Anak ng Tao. Ibig sabihin, ang buhay Kristiyano ay hindi lang puro tiwala, kundi kasama rin ang pananagutan. Kung gusto nating matamasa ang kaharian ng Diyos, kailangang handa ang puso, malinaw ang hangarin, at tapat ang paglilingkod. Napakaganda ng simula ng ating ebanghelyo. Huwag kayong matakot, munting kawan. Ito ay larawan ng Diyos bilang mabuting pastol at tayo bilang kanyang maliit na kawan. Sa mundo ngayon, sanay tayong sukatin ang halaga,
batay sa laki, sa lakas at sa impluensya. Pero para kay Jesus, kahit maliit ang bilang, mahalaga sa kanya ang bawat isa. At sa totoo lang, mas mahal pa nga niya ang munting kawan dahil sila ay mas madaling akayin, alagaan at mahalin. Mga kapatid, baka iniisip natin na maliit lang ang ambag natin sa mundo. Baka iniisip natin na wala tayong halaga. Pero sa mata ng Diyos, tayo ay mahalaga. Hindi niya tinitingnan kung gaano tayo kalaki, kundi kung gaano tayo kalapit sa Kanya. Sinabi ni Jesus, "Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at magbigay sa mga dukha." Hindi ibig sabihin nito na literal na ibenta lahat, kundi ang pagtanggal sa sobrang kapit sa material na bagay. Sa ating lipunan, maraming tao ang nag-iipon ng yaman na nasisira ng kalawang at ninanakaw ng mga magnanakaw. Literal man o simboliko, pero ang tunay na yaman ay yung naipamamahagi sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Ang pag-ibig na ibinigay mo ay hindi ninanakaw. Ang kabutihang ginawa mo ay hindi kumukupas. Ang awa at ang tulong na ipinagkaloob mo ay tinatandaan ng Diyos. Sabi ni Jesus, dapat tayong maging tulad ng mga lingkod na naghihintay sa kanilang Panginoon galing sa kasalan. Ang larawan ay malinaw. Ang mga lingkod ay hindi natutulog hanggang hindi dumarating ang amo. Hawak nila ang ilawan. Alerto sila. Handang buksan ang pinto sa isang iglap. Pansinin ninyo, hindi sinabi ni Jesus kung anong oras darating ang amo. Dahil dito kailangang palagi tayong handa. Sa buhay, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Maaaring sa oras ng tagumpay, maaaring sa oras ng pagsubok, at tiyak sa oras ng ating kamatayan. Kaya nga hindi dapat nakabase ang kabanalan sa bukas kundi sa ngayon. Ito ang isa sa pinakamabigat na linya ng Ebanghelyo. Sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami, mas marami ang hihingin sa kanya. Maraming tao ang gustong magtaglay ng posisyon, kapangyarihan at impluwensya. Pero minsan, nakakalimutan natin sa bawat tiwalang ibinibigay ay kalakip ng mas mabigat na pananagutan. Kung ikaw ay magulang, may pananagutan ka sa pagpapalaki ng iyong anak. Kung ikaw ay pinuno, may pananagutan ka sa kabutihan ng iyong nasasakupan. Kung ikaw ay Kristiyano, may pananagutan ka na maging ilaw at asin sa mundo. Ang tunay na handa ay hindi lang naghihintay, kundi gumagawa habang naghihintay. Mga kapatid, kung seryoso tayong susuriin ang sarili, makikita natin na madalas ay hindi tayo ganap na handa. Minsan, mas inuuna natin ang ating mga personal na plano kaysa sa plano ng Diyos. Minsan, mas nauubos ang oras natin sa pansariling kagustuhan kaysa sa paglilingkod. Ang pagiging handa ay hindi nangangahulugan ng perpekto tayo. Ibig sabihin nito ay bukas ang ating puso sa Diyos anumang oras siyang dumating. At bukas ang ating kamay upang maglingkod sa iba. Konkreto at praktikal. Kung may kailangan kang patawarin, gawin mo na ngayon, wag bukas. Kung may mabuti kang dapat gawin, gawin mo na ngayon, huwag mo na ipagpabukas. Kung may panalangin kang matagal nang pinagpapaliban, simulan mo na ngayon, huwag mo na ipagpabukas. Ang pagiging handa ay hindi tungkol sa takot sa pagdating ng Panginoon, kundi sa pananabik na masalubong siya, na may pusong malinis at buhay na pagmamahal. Kung darating si Jesus ngayong gabi, ngayong araw, anong estado ng puso natin ang mahaharap niya, ang makikita niya? Tayo ba ay isang lingkod na handa at masigasig o isang lingkod na kampante at walang pakialam? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Panginoong Hesus, salamat sa iyong paanyaya na huwag matakot at manatiling handa. Tulungan mo kaming mabuhay ng may bukas na puso at dasa iyong pagbabalik anumang oras. Alisin mo sa amin ang takot at palitan ito ng pananabik. Gawin mo kaming tapat sa aming paglilingkod at laging handa sa paggawa ng kabutihan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.